Sa pumili ng clock card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung dapat yung gawin sa ngayon. I'm sensing refreshing energy. So, doon pa lang feeling ko kailangan nyo ng bakasyon. Iba siguro sa inyo may kinalaman sa number 1. Kasi si 1 din kailangan din ng bakasyon. Okay? Pero sa inyo iba yung dahilan. Okay? Siguro magkaiba kayo ng storya ni number 1. So just feel free to watch 1 if you feel drawn to. So anyway, clarify natin yung cards. So far naman, maayos naman yung iyong pamumuhay, pero yun nga lang, you could do have a deceitful person that's around. So I think na gusto sana ng Panginoon na maging watchful ka sa tao na hindi mabuti sa iyong buhay. Another shuffle they mentioned to me. Umiwas ka rin sa mga tao na mapagbatsyag. Na-sense ko na mapagaruga kang tao. At focus ka talaga sa work mo sa ngayon. At saka kung may relasyon ka, i-maintain mo lang daw, sabi nung mga anghel. So anyway, ito yung iyong card. So dapat mo lang gawin ngayon, since balance naman yung buhay mo, yung iyong career, ganun din si love life, so huwag mo tong bibitawan. Yun yung dapat mong gawin. At saka, be watchful sa mga tao na nasa paligid kasi isa sa kanila ay deceitful. Ito siguro na tao, akala mo tinutulungan ka, pero itong tao na to ay deceitful. So be careful on that person. So, yung masaklap dito guys, kasi baka sino man yun, baka isa siya sa iyong mga kaibigan. At I feel na maiyak ka kung malaman mo yung katotohanan na yung kaibigan mong yan ay ahas pala. So with the last being here, I feel na nakita kayo kasi whomever this person was, naligaw siya ng landas at ikaw yung nag-guide sa kanya or binibigyan mo siya ng motivation to actually be closer kay God at saka maging mabuting tao kasi I feel like whomever this person is, he or she is distorted. So, yung mission mo siguro is mag-enlight at saka mag-encourage sa mga tao na maging mabuti at saka i-guide sila patungo sa Panginoon. So, anyway, I feel na yun nga, connected ka pa rin sa ahas na yun, yung iba sa inyo, whomever this is, baka trabaho niyo siya kung hindi niyo man siya friend. Okay, and I feel like with the trapping here, so ito sigurong tao na to, pinipilit kanyang i-trap, maybe sa certain addictions or pwede rin na magbigay siya sa'yo ng negative compliment or pwedeng counseling din. So, mag-ingat ka sa kanya. Tsaka, yung gustong ipalam sa'yo ng Panginoon na if ever you do have already a relationship, trabaho rin, i-maintain mo yan. Kasi kung sino man tong ahas mo na tao, may potential kasi siya na baka sabihin niya yung mga bagay na blessing mo, baka siraan niya yan para ialis mo sa iyong buhay. So, huwag kang may kinig sa ahas na yan. At saka kung magsabi man siya ng mga ganyang bagay, red flag na yan guys. Okay? So, kaya malalaman mo kung sino itong ahas na to. Kung hindi mo man siya kilala, and I will suggest you guys to pray to God to guide you, to make you see who is it.
So, anyway, ito yung gusto ipagawa rin sa'yo ng Panginoon na yun nga, merong ahas sa'yo na mapagmatcha kasi you can see here. Kung naman na ipapayo niya sa'yo, huwag kang makikinig sa kanya. And God is definitely trying the best that He can to protect you from this person kasi wala na siyang ginawa kundi magmasid sa nangyayari sa iyong buhay kasi napapansin niya that you're going after your goal and your dream at saka ma-achieve mo tong gusto mo mangyari. So, with the illness being here, so I feel na isa sa ginagawa ng Panginoon is pinipin down kung sino man tong deceitful na tao by sickness. Kasi, ito siguro yung na tao na to is making hadlang sa mga blessings na parating sa iyong buhay at saka baka may potential din siya na i-counsel ka na hindi maganda to the point na baka iwanan mo yung mga blessing na to. So, anyway, ito yung iyong card, clock, and it says your need time takes time, in time cycles, time to heal and progress. So, maybe you're kind of like waiting sa progression ng iyong buhay, but yet, you don't have to worry kasi nakita ko naman dito na balance naman with regards sa career at ganun din sa love life, okay? Yung dapat mo lang gawin is continue mo lang yung work mo. At kung may karelasyon ka man, you know, just keep your connection. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. So, we have the red flag. So, wag mong baliwalain yung mga red flag na pinapakita sa iyo ng deceitful na tao na yan. So, we have the make in either way. And we also have this one. So, itong tao na to na negative, actually, nabibigay siya sa'yo minsan ng mga payo na nagdi-distort sa'yo na ginagawa ka niya magkaroon ng mindset ako naman meron ka sa ngayon ay hindi fated, okay? So, wag kang makikinig sa mga sinasabi niya kasi lahat ay negative. Ginagawa niya to kasi gusto ka niya maging broke, gusto ka niya maging broken-hearted, at ayaw niya maging balance yung iyong buhay at ganun din yung iyong career. We have this one in either way. So, I'm sensing na itong tao na rin na to, may potential din siya na baka kahit ka na magkaroon ng third party sa inyong relationship. Okay? So, huwag ka sanang mauto sa taong yan. Kasi kung sino man yan siya ay bad influence. Layuan mo na siya sa oras na dinidistort niya yung iyong mind at paniniwala. Kasi may inggit siya. Ito yung tao na hindi mo akalain na may inggit sa'yo. Pero by their actions, you're actually saying na there's something wrong with the way that they think, with the way that they speak even. So, we have this one in reverse. So, I feel na pinipilit niya na mawala yung iyong relationship. Kaya, mangyayari niya, magsasabi siya na di maganda about sa inyong connection. So, we have to say, so see, as I told you, he or she is using their words. So, red flag na yan, guys. So, siguro open book kayo. So, siguro nasasabihan mo siya na mga nangyayari sa iyong buhay. Kaya nangyari dito is nagkaroon siya ng mga side comments. So, yung gawin nyo, huwag kayong makikinig sa kanya. At saka mabuting kaibigan ay hindi ganito yung gagawin. Dapat maging masaya sila sa mga nangyari sa iyong buhay. At saka by them doing these things to you, malalaman mo talaga na hindi sila mabuti kasi hindi sila masaya for you. So, we have this one in either way. So, ginagawa nila ito kasi gusto nila mag-close yung doors sa'yo. So, sana wag kang pautos sa sinasabi ng taong ito. Mag-ingat ka talaga sa kanyang mga counseling. Wag kang makikinig. Kasi if you're on your end, you kinda like feel like uneasy sa kanyang mga sinasabi. So anyway, let's see what else do we have here. So, yung gustong sabihin ng Panginoon sa'yo na gawin mo, iwasan mo makinig sa ahas.
At saka, kung ano man na meron ka sa ngayon, it's something na balance. So, wag mo na yung pakawalan. Kahit ano pa sabihin ng ibang tao. So, sabi ng mga anghel, kasi kung nakinig ka sa kanya, baka masayang lang kung ano meron ka sa ngayon. Okay, tsaka wag kang mabahala sa sinasabi ng mga ibang tao kasi baka naman people pleaser ka, kaya nangyari dito is talagang nagte-take in heart mo kung ano sinasabi nila. So anyway, yung gusto yung paggawa sa'yo ng Panginoon, isa na makita mo yung iyong blessings. Kasi kung di mo titingnan kung anong meron ka sa ngayon as a blessing, mangyayari niya mabilis ka mauto, tsaka may tendency rin na mawalan ka ng work dahil nakinig ka sa maling tao. Kasi kung sino man yung maling tao na yan, minamanifest niya na magkaroon ng downfall sa iyong buhay kasi nakita niya na balance yung buhay mo sa ngayon. So for tinutulungan ka naman ng Panginoon na pinapakita niya yung mga magaganda naman sa iyong buhay, tsaka actually ginagawa ng Panginoon na yung mindset mo is talagang hindi distorted. At saka, alam mo na kung meron ka is something na hindi na maaalis pa. So, anyway, ito kasi yung meron ka sa ngayon, meron kang jowa, at yung gustong mangyari na yung hater na mawalan ka ng pera, as you can see. So, dinidistort ka rin niya with regards sa iyong trabaho. At saka, yun nga, ang ginagawa niya is sabi siya ng mga negative things para mawalan ka ng gana sa iyong relasyon at ganun din sa iyong trabaho. Ngayon, tinan natin kung yung karma ng taong ito naahas sa iyong buhay. Kasi napansin ko lang guys na siguro matagal na niya itong ginagawa sa'yo. Kaya tinan natin kung may karma na siya. Another dimension to me. Okay, gusto sabihin ng mga anghel na magtiwala ka lang sa Panginoon. Na nasa iyo na yung mga grasya na talagang hinahanap mo. Kasi kung hindi ka magpo-focus sa grasya mo, talagang mawawala yung mga grasya. So anyway, yung karma ng taong ito, definitely with regards sa relationship, nawawala. Okay, pati yung kanyang trabaho as you can see. So yung relationship niya, as I told you, mawawala. Kasi dalawa yung pinupuntiryan niya dito na mawalan ka, it's your job and it's also your relationship. Kaya yung karma niya, malas siya with regards sa pag-ibig at ganun din with regards sa kanyang work. So magsisimula siya muli kasi natanggalan siya ng trabaho. Isa sa kanyang karma ay habulin siya ng kamalasan at saka with regards to this one as well. So, I feel like distorted yung mind ng taong ito kasi basically, he or she is not that very spiritual at siguro may evil entity na nagkocontrol ng kanyang mind. Kaya ito na lang yung kanyang mindset na instead na maging masaya siya sa kanyang mga kaibigan, nainggit siya. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you.